Grace, bukas ay sisimula ng Senado ang investigasyon dyan sa flood control projects. Willing ba ang grupo ni Mayor Magalong sakaling ipatawag sila bilang mga resource person? Monica, nakahanda raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong at ang kanyang grupo sakaling ipatawag sila sa pagdinig ng Senado sa flood control projects. Ayon sa alkalde, patuloy na nadaragdagan ang hawak nilang mga ebidensya ng korupsyon at pandaraya sa mga proyekto. Sa pakikipagtulungan ito ng mga kapwa niya alkalde na kabilang sa mga mayors for good governance na nagsusulong ng malinis na pamahalaan. Well, at tuloy-tuloy pa rin yung pag-gather namin ng mga dokumento, mga information. May mga photos na pinapadala sa akin. Mga dokumento, ang dami mga dokumento pinapadala sa akin ngayon. At tuloy-tuloy rin ang pag-ugnayan namin sa iba-ibang mga grupo na who are also knowledgeable about itong mga nangyayaring mga kabalbalan at mga anomalies and irregularities dito sa mga iba't ibang mga projects natin. Oo, lahat. Siguro, maski na previous na nakita natin na may anomaly doon sa mga projects. Kailangan talaga imbestigahan lahat yan. Hindi mo naman pwedeng palampasin yung porket mag-umpisa ka sa 2022. Hindi naman pwedeng ganun. Kailangan balikan mo lahat yung mga projects, pati mga bridges siguro, at kung ano-ano pa. Ayon kay Magalong, maraming contractors ang nakakatanggap ng bilyong pisong proyekto kahit limitado lamang ang kanilang kapital at kulang sa kapasidad na mangontrata ng malalaking mga proyekto. Kung bakit may ito lang ang pondo mo, bakit nakakuha ka ng bilyon-bilyon na project? Ito lang ang capitalization mo eh. Inihayag din ni Magalong ang umano'y cut and paste na mga disenyo ng flood control projects na walang sapat na feasibility at technical study. Kabilang dito ang mga road opening, asphalt overlay at safety barriers na ipinapatupad ng hindi isinasaalang-alang ang tamang terrain, soil condition at environment ng lugar. Lalong lumalalim ang issue ng isiniwalat ang pandaraya sa materyales gaya ng sheet piles. Aniya, dapat na 6 hanggang 9 na metro ang lalim na gamit dito pero 1 metro lang ang inilalagay para makatipid. Instead na 6 meters ang ginamit, 1 meter lang ang ginamit para makatipid. Diyan nila dinadaya. Dinadaya rin nila sa detailed unit price analysis kasi makikita mo may mga pinadala sa akin na mga dokumento na lumalabas na ang presyo nung mga sheet piles talagang substantially dagdag bawas parang Dagdag pa rito, gumagamit umano ang ilang contractors ng mas murang U-type sheet pile imbis na mas matibay na Z-type at mas murang cold form imbis na hot rolled. Pinalulobo din ang presyo ng bawat materyales kabilang ang mga safety devices tulad ng cat's eye na halos 6 na beses ang overpricing. Hindi rin umano nakikita ang pandaraya dahil tinatakpan na ng semento ang ilang bahagi na dapat may sheet pile. Tinukoy din ni Magalong na triple hanggang quadruple ang paraan ng pandaraya mula sa materyales, presyo hanggang sa mismong kalidad ng trabaho. Sa huli, nanawagan si Mayor Magalong sa Commission on Audit o COA na busisiin ang lahat ng dokumento at kontrata kaugnay ng flood control projects. Yung sa COA, malaking bagay yon kasi they have a copy of the contract, mga program of works, yung mga detailed unit price analysis, pati yung mga bidding process, dumaan sila lahat doon eh. Makikita nila lahat doon yung iba't ibang mga critical na mga issues when it comes to bidding, katulad ng financial capacity. Dahil sa anomalyang ito, nakikita ni Mayor Magalong hindi lamang pera ng taong bayan ang nalulustay kundi nalalagay pa sa peligro ang buhay ng mamamayan dahil sa mahinang kalidad ng infrastruktura. Monica, sinabi rin ni Magalong na dapat magsagawa
ng mandatory life check ang lahat ng regional directors at district engineers ng Department of Public Works and Highways. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Grace Doctolero.